Ang mga larawan ay nagpapakita lamang ng bahagi ng kwento, at ang kwento na sinasabi ng mga larawang tulad nito ay tungkol sa isang masayang pamilya. Pero sa likod ng mga saradong pinto, hindi iyon ang totoong nangyayari. Pumanaw na ang isang inang may 4 na anak. 35, ang makatulong na may baril. Ama na may baril laban sa pamilya. Sinubukan daw niyang humingi ng tulong noong Pasko, pero hindi siya nasagot at nauwi ito sa kanyang pagkabaril at pagkamatay. Narito tayo sa kasong Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Ang babae na nasa sentro ng kwentong ito na pinag-uusapan natin ngayon ay inaalala bilang isang mapagmahal na ina na inuuna ang kanyang mga anak. At heto siya. Ang pangalan niya ay Jerry Mines. Nakatira siya sa isang tahimik na bahagi ng Indianapolis, Indiana. Marami na siyang narating sa kanyang buhay. Pinakamahalaga, pinalaki niya ang 4 niyang anak. May edad silang 11, 17, 14 at 10. 2 lalaki at 2 babae. Huling post ito ni Jerry sa Facebook noong Disyembre 26. Ito ay tungkol sa kanyang mga anak na nagdiriwang ng pagtatapos ng isa sa kanila. Ngayon, narito ang isang larawan ni Jerry kasama ang 2 nilang anak na babae habang nagbabakasyon, at narito naman siya kasama ang kanyang asawang si Cecil. Ngayon, nang i-post ni Jerry ang larawan ng mga anak noong ika-26, siya ay tumatakas mula sa isang umano'y marahas na kasal. Ang isang protective order na inihain ni Jerry noong araw ng Pasko ay naglalaman ng ilang nakakatakot na paratang tungkol sa kung ano ang buhay sa loob ng kanilang tahanan. Hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin sa kanilang mga anak. Ngayon, nakausap namin ang county clerk sa Indiana, pero hindi nila ibinigay sa amin ang protective order na inihain niya. Sabi nila ito ay confidential. Nakuha na ng IndyStar ang access sa dokumentong yun ngayon. Ayon sa IndyStar, nagsampa si Jerry ng protective order noong 10:28 ng umaga, Disyembre 25. Ngayon, iisipin mong ang araw na yon ay para sa pamilya, lalo na kung 6 kayo, nagbubukas ng regalo at umiinom ng kape. Pero sa halip, sinusubukan niyang magsampa ng protective order, sabi niya. Nung bisperas ng Pasko, hinagisan siya ng kanyang asawa ng sipit na siyang naghiwa at nagpasugat sa kanya. Pero hindi ito ang unang beses na nagkaroon umano ng pampublikong alitan sa kanilang pagsasama. Isang araw bago iyon, Disyembre 24, sabi ng bituin, nagbanta si Cecil na papatayin si Jerry at ang sarili niya sa parking lot ng korte. Iniulat ding sinabi ni Jerry kay Cecil na gusto niyang makipaghiwalay. Iniulat din na sinabi niya na nagbanta si Cecil na kitilin ang sariling buhay sa harap niya at ng kanilang mga anak noon pa man. Ang paghagis ng sipit noong bisperas ng Pasko ang naging huling patak para kay Jerry. Ayon sa bituin, Disyembre 10, sinuntok ni Cecil ang computer ni Jerry at natapunan siya ng mainit na tsokolate. Noong Nobyembre, sinuntok din daw siya sa muka. Sabi ng bituin, mas maaga ngayong taon, nabasag ni Cecil ang bintana ng truck ni Jerry dahil sinuntok niya ito, kahit na may mga sandali ng matinding galit. Ayon sa petisyon, sinabi ni Jerry na ilang beses siyang pinagbantaan ni Cecil na papatayin siya, ang 4 nilang anak at mga alagang hayop. Matagal na raw itong nangyayari at hindi lang ngayong taon o holiday season. Matagal na raw niya itong issue. Ayon sa record ng korte, ito ay lalaking sinasabing wala sa sarili at walang takot ipahayag ang balak niya. 35, serbisyo ng baril. Ama na may baril laban sa pamilya. Mga recording ito ng Police Dispatch noong Disyembre 28, 3 araw matapos mag-file si Jerry ng proteksyon laban sa kanyang asawa. May nakakakilabot na detalye tungkol sa kahilingang iyon na ikukwento ko mamaya. Unang tumawag sa autoridad bandang 2:20 ng hapon noong Disyembre 28. May isang taong tumawag na hindi kasali sa insidente at nagsabing may narinig silang putok ng baril. Pinaniniwala ang may nabaril ayon sa isa pang tumawag. Sabi ng isa pang tumawag, binaril ni tatay si nanay ng 2 beses at umalis sakay ng kulay abong Toyota Tundra. Ngayon, hawak na natin ang ulat ng pulisya na nagsasabing ganito. Pagdating ng pulis sa bahay ng mga Mains, nakita nilang binaril si Jerry sa driveway at dinala sa ospital kung saan namatay ang inang may 4 na anak. Tumakas ang kanyang asawa sakay ng truck. Ngayon, ayon sa pulisya, ang mga nangyari bago mamatay si Jerry ay talaga namang nakakakilabot. Isa sa mga nakasaksi sa pagpatay sa kanyang ina ay ang 10 taong gulang na anak na babae ng mga Maine. Ito ang nakasaad sa ulat ng pulisya mula sa kanyang salaysay. Sinabi ng bata na nasa loob siya ng bahay nang pumasok ang ama at kinuha ang baril mula sa safe habang wala ang ina. Nag-away ang mga magulang ni bata isa pagdating ng ina. Nakita niyang tinutukan ng ama ng baril ang ina kaya tumawag siya sa siyam na isang narinig niya ang mga putok at nakita niyang nakahandusay ang kanyang ina sa driveway. 10 taong gulang lang ang batang ito. Ayon sa 14 na taong gulang na panganay na anak,
Nasa kwarto siya nang marinig ang sigaw ng ina. Lumabas siya at nakita ang ama na may baril at narinig ang putok. Narinig niya ulit ang putok ng baril sa labas. Sinabi niya sa pulisya na dati na silang tinakot ng ama na papatayin. Naroon din noon ang panganay na anak na lalaki, 16 na taong gulang. Nakita niyang umuwi ang ama at kumuha ng baril. Nag-away ang magulang at inilabas ng ama ang baril. Sinubukan ng kuya niyang pigilan ang away. Tumakbo paakyat ang 16 anyos na lalaki at tumawag sa siyam na isang-isang ang 19 anyos na anak ni Maine. Sinabi niya sa pulisya na tinakot umano ni Cecil si Jerry gamit ang baril sa bahay. Sinundan niya ito palabas ng bahay at binaril sa driveway ng tahimik na kapitbahayan sa gitna ng araw. Pagkatapos niya itong barilin, di umano'y umalis siya sakay ng kanyang truck. Iniwan ang kanilang anak na subukang iligtas ang kanyang ina na binaril sa kanilang driveway. Inaresto si Cecil Maynes kinabukasan. Unang humarap sa korte si Cecil Maynes noong Enero 5 at kasalukuyang nakakulong ng walang piyansa. Ngayon, tungkol naman sa protection order na isinampa ng kanyang asawa di umano nung Pasko, hindi ito nakita ng hukom hanggang sa huli na ang lahat. Ayon sa Indiana Star, kapag naisampa ang petisyon, dadaan ito sa clerk para bigyan ng case number bago ipadala sa hukom. Sarado ang korte mula ika-24 hanggang ika-28 ng Disyembre para sa holiday. Imbes makita ng hukom ang petisyon noong ika-26 Disyembre 29 na niya ito mapipirmahan, isang araw matapos barilin at mapatay si Jerry. Nang maaresto si Cecil Maynes, nakuha sa truck niya ang telepono at mga credit card ni Jerry. Tumanggi siyang magsalita sa pulis at humingi ng abogado. Nang tingnan ko ang record ng kriminalidad ni Cecil Maynes, ang nakita ko lang ay ilang dating paglabag sa trapiko noong 2011, 2009, 2008 at 2005. Unang beses niya naharap sa ganitong kaso. Inaakusahan siyang pinatay ang asawa niyang ina ng 4 nilang anak sa liwanag ng araw. Sa harap ng kanyang 4 na anak, pagkatapos ay iniwan silang wala na ang kanilang ina. Kasama natin ngayon para pag-usapan pa ang kasong ito ay ang Criminal Defense Attorney at dating Assistant District Attorney na si Anthony Oso. Salamat muli sa pagsama sa Law and Crime. Ang kwento ng Indie-Star tungkol kay Jerry Maynes na nagsampa ng protective order nung Pasko. Pero hindi ito mapipirmahan ng hukom hanggang sa susunod na araw ng trabaho. At 4 na araw pa yon dahil sa holiday. At nauwi siya sa pagkamatay isang araw bago magbukas muli ang opisina. Parang ano ang masasabi mo doon? Kasi sa tingin ko, alam mo yon, tinitingnan natin yon at parang heto na naman, nabigo na naman ng sistema ang isang tao, di ba? Ano ang masasabi mo tungkol sa takbo ng mga pangyayari sa kwentong ito? Para sa akin, parang may direktang epekto ang kakulangan ng rekurso ng gobyerno sa kasong ito. Hindi ko masasabi kung ito talaga ang dahilan ng pagpatay, pero tama ka. Ipinapakita nito ang pagkukulang sa sistema ng hustisya at sa sibil na hudikatura na sana ay nakapigil sa pangyayaring ito. Kahit anong gawin ni Cecil Maynes, tingin ko hindi siya mapipigilan ng isang papel lang. Oo, isa pa yon kasi ang daming kwento, lalo na mula sa mga bata. Base sa sinasabing isinulat ni Jerry Maynes sa protective order na ito, tungkol sa takot na dulot ni Cecil Maynes sa loob ng bahay na ito noon. Diretso sa punto, parang oras lang ng trabaho ang usapan. Usapin ba ito ng jurisdiction? Halimbawa, may mga lugar ba tulad ng sa Texas kung saan ka nagpa-practice na may hukom na nagtatrabaho tuwing Pasko o kinabukasan ng Pasko? Kaya kung may dumating na may seryosong kaso tulad ng kay Jerry Maynes, na parang ganun nga ang nangyari, may pwedeng pumirma para doon. At maiproseso pa rin ito kahit nasarado ang korte. Oo, para sagutin ang tanong mo, ito ay nakadepende sa jurisdiction. Chris, alam mo, sa tingin ko, kapag tiningnan natin ang sistema ng hustisyang kriminal, sa malalaking lungsod tulad ng Houston, Chicago, New York, Los Angeles, may mga ruling magistrates, di ba? Kung saan kaya nilang iproseso agad ang mga kaso pagdating at maglabas ng mga utos ng magistrado para sa emergency protection o piyansa. Mga kondisyon na pumipigil sa mga akusado na makipag-ugnayan sa mga posibleng biktima at nagrereklamo sa mga kaso, hindi ito karaniwang nangyayari sa mga civil na kaso. Bago na isampa ang protective order na ito. Sa tingin ko, wala tayong dahilan para maniwala na may nauna na mga kaso laban kay Cecil Maynes. Hindi ko alam kung tinignan yun ng korte o ng civil court. Isyung mahalaga ang oras. Sa tingin ko, mabilis ang aksyon ng hukom sa criminal pero hindi pa laging ganito sa civil. Kadalasan, kailangan mong maghintay ng office hours para mag-file ng ganitong protective order. Dahil, alam mo, meron kang protective order na ito na isinulat ni Jerry Maynes. At alam mo, ang Indie-Star lang ang tanging outlet na talagang nakakita nito. Pero detalyado lang talaga.
May mga banta at sinasabing pag-atake sa bahay pero wala siyang kriminal na record. May mga paglabag sa trapiko doon pero hindi naman mukhang dati nang nasangkot sa pananakit o iba pang kaso ang tao. Ayon sa batas, hindi siya matatawag na matigas na kriminal bago nangyari ito. Gaano kadalas mangyari ito sa ganitong mga kaso? Yung realidad sa loob ng bahay na parang isa siyang ganap na halimaw, yun ang lumalabas. Pero pagkatapos, alam mo yon, haharap siya sa isang hukom. Maaaring sabihin ng abogado na huwarang mamamayan ng tao at tanungin kung may ebidensya pa ng ibang kasalanan maliban sa traffic ticket. Madalas talaga itong mangyari, Chris. Kailangan mong isipin ang mga tinatawag naming hadlang sa pagsisiwalat sa ganitong kaso. Sa karahasan sa pamilya, kadalasan ang nagrereklamo ay may matagal at patuloy na relasyon sa akusado. Bukod sa pisikal, madalas may psychological na abuso rin. Umaasa sila sa akusado sa pera at may mga anak sila kasama ito kaya marami silang napagtatanto na kapag lumapit sila sa mga pulis para magsumbong o magreklamo at i-report ang lahat ng pang-aabuso na natanggap nila, maraming mga kahihinatnan na kaakibat nito. Dahil dito, nahihirapan ang mga biktima ng karahasan at pang-aabuso sa tahanan magsumbong sa autoridad. Kaya't ito ay isang karaniwang kwento na palagi nating nakikita at sa kasamaang palad sa ilang pagkakataon, maaari itong mauwi sa trahedya. Paano kung nakuha niya ang protective order? Alam nating dalawa at sigurado akong marami ka nang nakita tulad ng mga episode ko tungkol sa mga kasong may protective order. Pero isang papel lang to, di ba? Kung nakuha niya ang protective order, ano kaya ang ibig sabihin nun para sa kanya? Siguro para sa kaligtasan niya at ng mga bata mula kay? Lahat ng ito ay aligasyon pa lang mula kay Cecil Maines. Well, ang ibig sabihin sana nito ay kung nilabag ni Cecil Maines ang protective order na iyon sa kahit anong paraan, maaari siyang maharap sa karagdagang kasong kriminal. Pero tulad ng sabi ko, Chris, ang papel ay di hadlang sa desididong tao. Isa sa karaniwang tema sa mga kasong marahas na domestic abuse ay iyan. Ang pinakadelikadong oras sa relasyon ay kapag nagpasya ng umalis ang isa, babae man o lalaki. Kaya dito may posibilidad na magka-divorce. Nag-file tayo ng protective order. Dito nagdesisyon si Jerry kay Cecil at sinabi niyang ayaw na niyang maging bahagi ng relasyon. Delikadong panahon ito para sa babae. Sa palagay ko, alam mo kapag tiningnan natin si Cecil Maines ngayon, alam mo ang posibleng depensa niya. Minsan mas magaling kang magpaliwanag kaysa sa akin, pero parang crime of passion ito. Sa ilang kasong may kinalaman sa pamilya, ito ang posibleng depensa ng abogado. Pero kapag tiningnan mo, base sa police report, yung mga bata nagsasalita tungkol sa kung paano siya umuwi. Alam mo nagkaroon ng insidente, mukhang ilang araw bago ito nangyari. Sa parking lot ng korte, kung saan tinatakot niyang papatayin siya, sabi niya. Tapos umuwi siya ng maaga galing trabaho para kunin ang baril. Tapos nagsimula ang pagtatalo. Paano? Base doon, mukhang hindi siya kwalipikado sa ganitong depensa. Paano mo ipagtatanggol? Cecil Maines? Base sa lahat ng inilatag. Base sa ayos ng lahat, mahirap pa sabihin ngayon. Kasi may 17 anyos kang saksi na nakita siyang kinuha ang baril, may iba ka pang mga bata sa loob ng bahay na nakasaksi rin noon. Narinig nila ang pagtatalo, tapos meron kang, sa tingin ko, pasensya na ang ibig kong sabihin. Yung 17 anyos, ibig kong sabihin, yung 19 anyos na sa huli, ay nakita si Cecil na sinundan siya palabas at binaril siya. Kaya hindi mo na magagamit ang self-defense dito. Ikaw talaga. Sa tingin ko, marami pang dapat gawin ng depensa dito. Sa tingin ko, kailangan nilang kausapin ang mga saksi na may alam tungkol sa relasyon ni na Jerry at Cecil bukod sa mga anak nila. Tama ba? Iba kasi ang pananaw nila kaya hindi makakatulong sa depensa. Suriin nila ang boto ng nagrereklamo at boto ni Cecil sa kasong ito at malamang kailangan din ni Cecil pumunta sa isang uri ng psychiatrist para ma-evaluate siya kung may anumang sakit sa pag-iisip na nangyayari noon. Maaring hindi ito umabot sa insanity defense pero maaring may makita silang iba pa na nagpapagaan doon. Maari nilang gamitin ito bilang pagsisikap na makipag-negotiation o makipag-plea bargain sa prosecution sa kasong ito. Mahirap sabihin ano ang depensa ngayon at mukhang mahihirapan talaga sila sa kasong ito. Pagdating sa depensa ng heat of passion, ano ba kadalasan ang kwalipikado bilang ganoon sa mga kasong ganito sa pagitan ng mag-asawa? Sa palagay ko, ang karaniwang pananaw ng publiko sa heat of passion ay kung may umuwi at nadatna ng asawa nila na may kasamang ibang tao sa kama, sa tingin ko,
Iyon ang iniisip ng karamihan na ibig sabihin ng heat of passion. Pero hindi lang doon limitado, hindi lang iyon ang ibig sabihin. Hindi lang iyon, tama ba? Sa tingin ko, ang heat of passion ay talagang mahirap makuha yon at kailangan mo ng tamang-tamang mga pangyayari para dito. Sa tingin ko, ginagamit lang natin ang salitang yon na parang pwede, pero hindi ko masabing talagang pwede. Mahalagang tingnan ang mga text nila at pakinggan ang mga saksi na may sariling pananaw sa relasyon nila, lalo na sa ganitong kaso. Maikli lang ang investigasyon dito, tama? Sa tingin ko, susundan pa ito ng iba pang investigasyon pagkatapos maisampa ang mga kaso. Sa tingin ko, isa sa mga pinakakalungkot at marami talagang malulungkot na paratang sa police report. Mahirap talaga maiisip mo yung anak na pumigil. Sa tingin ko yung panganay na mga 11 lumabas ng bahay. At pagkatapos, yung tatay niya nakakaputok lang sa nanay niya ng maraming beses. Kinuha niya yung cellphone nito, credit card, di umano, at pagkatapos ay mabilis na umalis. Pagkatapos, iniwan mo yung binatilyo at nanay niya, nauwi sila sa ospital, sinubukan niyang iligtas ang nanay niya sa driveway. Kapag may ganong kang emosyonal na bahagi ng kwento, paano mo yun isinasama? Kung ikaw ang taga-usig sa paglilitis, paano mo ilalarawan ang bahaging iyon sa kwento ng pagsubok maparusahan ang lalaking ito? Gagawin mo ito sa pamamagitan ng 11 anyos na anak na lalaki. Ibig kong sabihin ganun ang paraan ko. Kung kailangan talagang umabot sa paglilitis ang kasong ito, aakyat sa witness stand ang 11 anyos kung kakayanin niya. At bilang taga-usig, bahagi ng trabaho mo ay ang mental at emotional na aspeto. Paghahanda para sa isang taong nakaranas ng ganitong trauma na tumestigo at gawin ang tama para sa kanilang pamilya. Hindi ko maisip ang pakiramdam ng batang yon. Hindi ko kakayanin. Alam ko kung gaano ito kahirap base na rin sa karanasan ko sa mga kasong ganito. Ang woodshedding o paghahanda ng saksi bago tumestigo ay dapat gawin bago siya umakyat sa witness stand at mahirap ito. At sigurado akong kailangan din niyang dumaan sa maraming therapy para malampasan ang trauma na naranasan niya. Pero sa tingin ko, kung ikukwento mo ito mula sa pananaw ng 11 anyos, ibig kong sabihin maaring siya nga. Malamang ay magiging saksi siya, isa sa mga unang saksi sa kasong ito. At ang bunso, na 10 taong gulang lang ay naroon din sa bahay. Ibig kong sabihin, talagang napakalungkot ng kwento pagdating sa pinagmulan ng kasalang ito. At muli, tulad ni Cecil, si Maines ay hindi pa kailanman, base sa aking nakikita. Alam mo, hindi pa siya naaresto dahil sa pananakit. Hindi pa siya naaresto, alam mo, sa lahat ng mga insidenteng ito. Tulad ng, mula sa pananaw ng depensa, may paraan ba na, alam mo yon, kailangan mong makahanap ng paraan para ipaliwanag ang nangyari sa driveway na iyon at lahat ng naganap sa loob ng bahay? May paraan ba para hindi maisama lahat ng paratang sa mabigat na protective order ayon sa IndyStar? Iyan ay malinaw na nagpapakita kung gaano ka-toxic ang pagsasamang ito mula sa pananaw ng isang piskal. Mahirap ito at nakadepende kung saan mo isinampa ang kaso. Kaya maraming jurisdiction ang tumitingin sa uri ng relasyon at ebidensya at kung maaring tanggapin ito sa paglilitis, tama ba? Kaya kapag pinag-uusapan natin ang homicide at relasyon na may karahasan sa pamilya, maaring magdala ang estado ng mga saksi para magsalita tungkol sa paulit-ulit na kasaysayan ng pag-uugali. At iyan ang uri ng ebidensya na karaniwang hindi pinapayagan, tama ba? Dahil tinatawag itong hindi pinapahintulutang ebidensya ng karakter. Hindi ibig sabihin na dahil nagnakaw siya ng bangko noong Enero 23, siya rin ang nagnakaw noong Marso 24. Pero pagdating sa homicide, may exemption na nagpapahintulot sa ebidensya tungkol sa uri ng relasyon. Kaya mahirap sa depensa pigilan ang naunang karahasan ng akusado kay nagrereklamo tulad sa kaso ni Cecil laban kay Jerry. Indiana ay may parusang kamatayan pero mukhang hindi siya kinasuhan ng capital murder sa ngayon. Alam kong nasa Texas ka na may parusang kamatayan. Ano ang magpapataas nito sa ganong antas? Dahil alam mo talagang kakilakilabot ang inaakusa sa kanya at lalo na pagkatapos niyang gawin ito. Iniwan niya siya doon sa driveway para subukan ng anak niyang iligtas siya. At pagkatapos, kinuha niya ang cellphone, kinuha niya ang credit card, ayon sa pulisya at lumabas siya ng bahay at nagmaneho palayo sa kalsada. Sa death penalty cases, ano ang karaniwang pamantayan para mapasakop dito ang isang mamamatay tao kahit magkakaiba depende sa estado? Magandang tanong, Chris. Sa tingin ko, kapag nakita ng iba ang mga detalye dito, nagtatanong sila kung bakit hindi ito capital murder at bakit hindi habang buhay ang kulong. May mga elementong kailangang tugunan para mapataas ang kaso, tulad ng mga nabanggit. Dapat mong gawin ang pagpatay habang gumagawa ng ilang felony na krimen.
Halimbawa, ipagpalagay nating na ipatupad na ang protective order at pinaalis si Cecil sa bahay at pinagbawalan makipag-ugnayan kay Jerry. Kung pumasok si Cecil sa bahay at pinatay si Jerry, tataas ang kaso mula first-degree murder sa capital murder. Kung pumatay ka ng isang tao na nasa isang particular na edad, halimbawa kung pumatay ka ng bata o ng matandang tao, o kung pumatay ka ng pulis habang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin, ito ang mga bagay na maaaring magtaas ng kaso mula first-degree murder patungong capital murder. Sa tingin ko, kinikilala ito ng Estado. Oo, kinuha niya ang telepono pero malamang hindi niya pinatay ang babae para magnakaw. Sa tingin ko, paraan lang niya yon para makatakas nun. At ang batas tungkol sa pagpatay sa Indiana ay may mataas na parusa. Sa tingin ko nasa 45 hanggang 65 taon na sa totoo lang ay parang habambuhay na pagkakakulong. Kaya sigurado akong ito ang kasong komportable silang iharap sa paglilitis. At siya ay nakakulong ng walang piyansa. May isa pa siyang pagdinig sa korte na paparating, kaya titingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Isipin mo na lang ang mga batang ito. Alam mo, at kung ano ang pinagdaanan ni Jerry, pero pati na rin kung ano ang pagdadaanan ng mga batang ito na mabubuhay na wala ang kanilang nanay at tatay. Anthony Oso, maraming salamat. Abogado ng Depensa sa Kriminal, Dating Assistant District Attorney, salamat sa oras na makasama kami. Salamat, Robin Chris. May GoFundMe para sa mga anak ni Jerry Maines na ngayon ay wala ng ina. Ang pera ay mapupunta sa mga gastusin sa pamumuhay, pagpapayo at pangangalaga sa kalusugan ng isip, gastusin sa legal at libing, pati na rin sa pangmatagalang katatagan. Sa bagong buhay nila na wala na ang ina. Si Cecil Maines ay muling haharap sa korte sa Pebrero 10 at nakakulong ng walang piyansa ayon sa Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa muli.